I already said that before. That impeachment is not going to work. Bakit nyo pa i-impeach si VP Sara? Sabi ko. Sa kadami-dami ng trabaho nyo, kayong mga senador at congressman, lalo na yung mga congressman, kadami-dami ng problema ng bayan, unahin nyo pa talaga ang pagpapatalsik sa Vice President. Sinabi ko na yan noon pa. Ano naman pala ang ebidensya nyo? COA? Nakita ko yung testimony ng COA auditor sa House. Nakita ko sa video Anong sinabi niya? Na document na hindi po nila na-submit or nag-submit sila pero hindi po sufficient siya to answer the requirement of the joint circular. Sinabi ba niya may final na disallowance? Hindi niya sinabi Well, sa pagkakilala ko naman kay Senate President Cheese Escudero ay hindi natatakot yon. So we do not remember him I do not know him na natatakot na klase na politiko. Hindi ko lang alam saan nanggagaling yung sinasabi na takot si Senator Cheese Escudero. Hindi ko alam saan galing yan. May mga congressman who are saying na either natatakot ka daw o pinoproteksyonan mo si Vice President Sara Duterte kaya daw na-atras yung impeachment proceedings. Ano pong sagot niyo doon? Siguro napatunayan ko na yan sa tagal ko sa paninilbihan sa pamahalaan na hindi ako gumagalaw at nagpapasya base sa anumang takot. Ika nga sa Biblia, do it always afraid. At sinabi na rin naman ni Vice President Sara na hindi siya sang-ayon sa mga pananaw na yan. Samantala, Attorney Sal, dinipensahan ni Vice President Sara Duterte si Senate President Cheese Escudero at iginiit na walang kinatatakutan ang senador. Kasunod ito ng pagkwestiyon ng ilang mambabatas kung natatakot o pinoprotektahan ba ng Senado ang pangalawang Pangulo sa gitna ng pagkaantala ng impeachment proceedings laban kay VP Sara. Si Jason Rubrico sa report. Sentro ngayon ng puna si Senate President Cheese Escudero mula sa ilang mambabatas. Ito'y dahil sa pagkaantala ng pagsisimula ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte na pinagdududahan ng ilang kongresista kung ito ba ay bunga ng takot o proteksyon mula sa Senado. Pero ayon kay VP Sara, hindi siya naniniwalang natatakot o pinoprotektahan siya ni Escudero. Sa halip, may nakikita umano siyang mga procedural lapses sa proseso. Well, sa pagkakilala ko naman kay Senate President Cheese Escudero ay hindi natatakot yon. I do not know him na natatakot na klase na politiko. So, hindi ko lang alam saan nanggagaling yung sinasabi na takot si Senator Cheese Escudero. Hindi ko alam saan galing yan. So, ang pagkakaintindi ko ay madaming procedural lapses na nangyari na labag sa Constitution. Tungkol naman sa posibilidad na maitawid sa 20th Congress ang impeachment proceedings, sinabi ng Vice Presidente na isa rin ito sa kanilang kinu-question. Well, yan ma'am, kinu-question din namin yan. Yung pag-crossover from the 19th to the 20th Congress dahil ang composition ng House of Rep yung lawyers ko na lang magsalita ma'am kasi papagalitan na naman ako nila. Matatandaang nakatakda sana sa Hunyo 2 ang presentasyon ng Articles of Impeachment pero ipinagpaliban ito dahil sa dami ng kailangang unahing trabaho sa Senado. Napagdesisyonan ng Senado na ilipat sa Hunyo 11 ang pagsisimula ng impeachment hearing laban kay VP Sara. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Ayan, Attorney Sal, instead na si Vice President Sara Duterte ang on trial for the impeachment, it seems na parang si Senate President Cheese Escudero ang on trial ngayon. Binabatikos ng ilang mambabatas, particularly makakaliwa sa Kamara. Your comments on this, Attorney? Yung mga kaliwa, natural na yun. Lahat ng galaw ng kalaban sa politika, palaging babatikusin. Yun naman sinasabing natatakot and BP Sara disagrees. I agree na hindi na tatakot sa mga galaw niya. Alam mo ba kung bakit, Sara? Hindi natatakot kasi yung mga galaw niya hindi dahil sa takot, kundi talagang wise. Politika yun. Siyempre, gusto niya maging Senate President.
gusto niyang makabalik sa Senado sa 2028, tatakbo yan. O hindi, tatakbo sa mataas na posisyon. Yan ang mga laro ng mga matching, matatalinong matching, naglalaro. O yan ang katotohanan dyan. So ito'y para ma-preserve yung current niya na position, attorney. Yeah. Apart from that, siyempre, pag yan ma-perceive ng taong bayan na siya ay pabor sa impeachment at magawa siya ng mga kapanaanan na laban kay Bibi Sara, sigurado, lagapak yan pag tumakbo yan sa 2028 kahit nasa Senado o sa anumang posisyon. Pero may bali-balita, Attorney Sal, na posible rin daw na maging Senate President si Presidential Sister Amy Marcos? Yan ang malaking kabalbalan, malaking kawalan pag yun naging Senate President. Dahil hindi mapagkakatiwalaan yan. Yung senador na yan. Napakaswerte nga niya. At in-endorse ni Inday Sara at ng PDP laban. Kung hindi, wala. Dire-diretso na lagapak yan. Nakita mo, number 12 lang. Cliffhanger, kung baga. Mabuti na lang, nakaligtas siya. Huwag na siya mag-ambisyon. Dahil kilala na siya ng taong bayan. Yung kartada niya, karakter niya, hindi na matatakasan. Talagang balat kayo siya. Balat kayo pala ang buhay sa mundo. Yan ang things. Attorney Sal, do you have your own preference kung sino po yung gusto nyo or nakikita na mas magiging mabuting Senate President for the 20th Congress? Sinabi ko na yan sa programa natin na regardless kung sino ang presidente sa Senado, kailangan yung presidente gagawin niya yung kanyang tungkulin. Wala siyang kikilingan. Kailangan gagawin niyang lahat para ma-push yung mga legislative agenda na makakabuti sa bayan. Hindi kailangan ng isang namumulitika at personal na interest. Kaya kahit sa inong ilagay mo dyan, kung ang kanyang panuntunan o patakaran sa buhay ay susulong niya yung interest ng kanyang grupo o yung personal na interest, walang mangyayari. Alright, Attorney Sal, samantala incoming Davao City Vice Mayor Baste Duterte pinunto ang ugat ng patuloy na paglabag sa batas sa gabinete ni Marcos Jr. At ito anya ang malawakang cronyism na naglalagay ng pansariling interes sa ibabaw ng bayan. Si MJ Mondihar magbabalita. Yung tatay kasi ni Marcos noon was a dictator and you can have cronies. Ito ang sinabi ni Vice Mayor-elect Baste Duterte sa harap ng mga Pilipino sa ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands, kung saan nakakulong ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inilahad niya ang pagkakahawig ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa diktadurya ng ama nitong si Ferdinand Edelin Marcos Sr. na nagdeklara ng batas militar o martial law noong 1972 sa bisa ng Proclamation No. 1081. May mga ambisyoso masyado dyan sa gobyerno na kahit mali, ginagawa, gusto niyan gayahin nila noon sa panahon ng Marcos Sr. Ayon kay Duterte, may mga opisyal sa kasulukuyang pamahalaan ang gumagalaw para sa pansariling kapakinabangan at hindi para sa interes ng bayan. Tinukoy niya ang ilang opisyal mula sa sektor ng uniform services at mga miyembro ng gabinete na umunay bahagi ng isang uri ng crony politics. Ang political cronyism ay isang uri ng katiwalian kung saan nilalagay ang mga kaibigan, kakampi o kamag-anak sa posisyon ng kapangyarihan kahit kulang sila sa kakayahan o kwalifikasyon. Dahil dito, madalas na naipapasa ang mga kontrata na kukuha ang proteksyon o nagbibigay kapangyarihan batay sa personal loyalty, hindi sa merito o kakayahan. Kasama rito ang pagsunod ng ilang opisyal sa mga utos na labag sa batas, kapalit ng personal na benepisyo o pananatili sa pwesto. Yan ang gusto nila, yung mga Marbel, yan si Torre, mga Remulla. Kasi ang susunod dyan, they will attempt not to go down in government and they will attempt another dictatorship. And along with that dictatorship comes the cronies. Sa huli, nanawagan naman ang bunsong kapatid ni VP Sara Duterte na maging mapagmatyag ang mga Pilipino. Hinimok niya ang publiko na tutulan ang mga sakim na opisyal na nilalabag ang batas para lamang sa sariling kapakanan.
So kaya makita niyo why unusual talaga masyado ang movement ng mga tao na nasa gobyerno na kahit mali nilalabag yung batas pero ginagawa pa rin. It's because not out of their jobs or functions in government, but it's out of selfishness. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondehar, SM9 News. Attorney Sal, cronyism, ugat daw ng pang-aabuso ng Marcos Jr. admin. Hindi lang Marcos administration. Yan ang kalakaran sa lahat ng mga naging presidente ng bansa. Maliban kay Pangulong Duterte, talagang yan ang kalakaran. Ang kaibahan ni Presidente Duterte, yung mga presidenteng mga nakaraan, talagang nilalagay nila yung kanilang mga pinagkakatiwalaan, kaibigan, o kaya naman, yung madaling susunod sa kanila. Pero ito si Presidente, habang ganun din ang kanyang naging kalakaran. Dahil ang hinahanap ni Presidente, yung kanyang mapagkakatiwalaan na magsisilbi ng tapat sa taong bayan. Wala siya masyadong kakilala. In fact, hindi lang wala siya kakilala. Katunayan, ang palaging tinatanong niya sa akin, sino ba mga pwedeng mga cabinet members dito? Kasi nasa siya, local politics. Hindi niya kilala ang mga gumagalaw sa national scene. Ang kaibahan niya, yung mga ina-appoint niya, kaibigan man o hindi, pag ito'y nabahira ng katiwalian, tinatanggal niya harap-harapan sa loob ng kabinete, pinare-resign niya, pinapalitan niya kara-karaka. O yan ang kaibahan. Pero itong si Pangulong Marcos Jr., mukhang kulang. O kung hindi man kulang, walang katatagan, walang kagalingan at walang katapangan upang tanggalin niya yung mga tiwaling opisyales. At katunayan, nagiging tolerant pa siya. O kaya, ang perception sa kanya, mahina ang kanyang pamumuno. Doon siya. Kaya nagbagsakan ang mga rating niya. Sa lahat ng problema ng bansa, kawalan ng katugunan, pangangailangan ng bayan, yung pinabayaan niya o sumama siya sa illegal na aresto, pagdititini at pagpapakulong kay Presidente Duterte sa dahig. Yun ang naging dahilan. Kaya bagsak ang kanyang rating, galit ang tao, tuto ng tao, at pinadaan sa balota ang kanilang sigaw na tama na, sobra na, tumigil ka na.